naman po ang hirap. 6 years ako naghintay sa Facebook tapos ganito. Ngayon mga kapatid, hindi nyo ako message sa FB ko. Tangi ko na lang pong hiling sa inyo. Dito nyo po ako i-message ulit. Gumawa po tayo ng bagong account. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Isa nga pala sa pinaka-aktibo pagdating sa testingan ng agimat ay si Idol Ismatak Inatak. Naging usap-usapan ito dahil na rin sa estilo kung paano niya tinetesting ang kanyang mga agimat. Ilan lang sa mga halimbawa ng ginawa niyang testingan ay ang paggamit niya ng baril na kung saan ay babarilin niya ang agimat na kanyang ginawa. At meron din siyang testingan na ginamitan naman niya ng bato o siya mismo ang bumato sa kanyang mga medalyon. Ngunit sa halip na bumilib ay tila lalo pang nagduda ang mga nakapanood ng kanyang video. May mga nagsabing ang kanyang testingan ay scripted at meron ding ibang nagsasabi na ang testingan na ginawa ni Ismatak Inatak ay peke. Ngunit sa halip na masiraan ng loob ay lalo pang pinag-igi ni Ismatak Inatak ang pagtesting niya ng agimat para mapatunayan na talagang may bisa ang mga ito. Kaya sa mga latest na video ng kanyang testingan ay gumamit siya ng buhay na manok para mapatunayan talaga na magaling at mabisa ang kanyang mga agimat. Mapapanood ang mga video niya ng testingan sa kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel na kung saan ay ito ay ginawa niya ng live. At ang matindi rito ay hindi isang beses niya lang ito ginawa, kung hindi pa ulit-ulit niyang ginawa ang ganitong klase ng testingan para mapatunayan sa mga nanonood sa kanya na talagang ang bisa ng agimat niya ay totoo at tunay. Subalit, kung ang ganitong klase ng testingan ay ikinatuwa ng mga nakapanood ng testingan ni Idol Ismatak Inatak, ay kabaligtaran naman ang nangyari kay Meta. Alam naman nating lahat na ang ganitong klase ng testingan ay hindi palalampasin ng Facebook o ni Meta dahil ito ay labag sa kanilang community guidelines. Kaya ang naging resulta ay tinanggal ni Facebook o ni Meta ang FB page ni Idol Ismatak Inatak na siya namang ikinalungkot nito. Ayon nga kay Ismatak Inatak na kanyang binanggit sa kanyang live video ay hindi biro ang 6 na taon na kanyang ginugol para palakasin at buuin ang kanyang Facebook channel. Sinisi pa nga ni Idol ang mga taong hindi naniniwala sa kanyang agimat at puro paninira lang at inggit ang ginagawa sa kanya. Ang mga taong ito raw ang gumawa ng paraan para i-delete daw ni Meta ang Facebook channel niya. Humingi naman ng tulong si Idol Ismatak Inatak sa kanyang mga dating taga-suporta na muling suportahan ang kanyang bagong Facebook page. Tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang highlights ng kanyang live video. Ismatak Inatak ang manggagamot po sa kasalukuyan. Kamusta po mga kapatid po natin dyan sa larangan ng spiritual? Medyo nakakalungkot lamang po kaya po tayo na live po ngayon dito sa Facebook sa YouTube po natin is marami pong mga dahilan, marami pong hindi po natin alam kung ano po yung mga pakay o ano man po ang mga pakay ng ibang mga nangangailangan pagdating sa larangan ng spiritual. Sa dami-dami at panahon na sinakripisyo ko po sa Facebook, sa dami-dami po ng hirap, paghihirap, dugo at pawis, ginastusan po natin yan, may mga tao po talaga na hindi akma sa buhay nila. Hindi po akma yung mga pinagagawa nila bilang isang manggagamot o bilang isang tao na nilalang dito sa lupa. Kung alam nyo yung tao walang ginagawa po sa inyo, kung alam tao na wala pong mga pagkakamali o naiinggit kayo, tigilan nyo po yan. Unang-una, 6 na taon na po ako nagpe-Facebook. Pero sa kabila po ng mga bagay na to, yun nga po, balik natin, mas marami pong bagay na napakahirap po dito sa mundo. Alam nyo po yung mga tao pagdating sa pera, nasisilawan na po lahat yan. Kasi ako po unang bilang isang manggagamot po ako. Hindi po ako nakikipag-agrabyado sa tao, hindi po ako iba pala insulto.
hindi po ako palaaway, at hindi din po ako nakikipagtaasan o nakikipagyabangan. Po, may nag-report po sa ating Facebook. Biruin nyo, tagal na panahon na, inaantay ko na lamang po. Masakit para sa akin ha, biruin mo, 6 na taon. 6 na taon ko pinaglaanan, 6 na taon ko pinatunayan, 6 na taon ko pinakita kung ano pong bisa ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa isang iglap, mayaman ka man, mahirap ka man, pag nakursunadahan ka ng mga ganitong mga tao mapanlin lang sa sarili, o mga tao na abusado sa pera, hindi po nila kasi kaya yung ginagawa ko na pagpapatunay sa larangan ng spiritual. Ito naman si Meta. Masyadong maselan. Nag-report, wala man lang ni isang update sa akin kung ano yung mga nangyari. Biro nyo nakakalungkot isipin. Itong Metang to, biruin nyo, sila nagpapalabas ng mga bold dyan sa mga kung saan na advertise. Samantalang yung mga nagre-report lang na ano ba violation ko? Ano ang violation ko at kailangan yung i-report at bigla nyo na lang tinanggal messenger ko at Facebook ko. Samantalang ang pinapakita ko lamang po kapangyarihan ng salita ng Diyos sa agimat. Hindi po ako naninira, hindi po ako nangipag-away, hindi po ako nagmumura, hindi po ako nagpapakita ng mga kung ano-ano mga salitang bomba, mga bold, but manggagamot po ako. Sana makaabot dito kay Meta. Kahit sa inyo po YouTube. Yan po. Maingat po ako. Pinagtsatsagaan ko po yan kasi kahit ngayon, ako, nandiyan na ako sa YouTube, nasa part na ako na pwede nyo na rin ako, kaso wala pa rin hanggang ngayon. Pinaghihirapan ko po. Kahit sinong tao, madidismaya. Biruin nyo, ang Messenger, ang Facebook, dini-active nyo, anong dahilan? Dahil ba sa nagpapatesting ako ng mga manok na pinababaril ko na hindi tinatablan? At yung mga tao na naiinggit, yung mga tao na mga seller, yung mga tao na apektado dahil lamang po sa ibang report nila, pinatulan nyo na. Ako po ayoko pong maging magaling sa paningin ninyo. Alam kong bawal kalapati. Alam ko bawal pusa. Alam ko bawal aso. Tinignan ko Kung bawal ang manok sa larangan ng ganyan, bakit kinakatay at kinakain natin? 'Di ba? Dapat maging fair. Sasabihin ko, ay bawal yun yung manok. Ganun. Bakit kinakain? Ano ba mas bawal? Yung pagpapakita mo ng bisa ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa agimat? O yung kakatay ka at kakainin mo yung isang hayop? Di ba yung manok kinakain natin yan? Dahil lang ba doon sa manok na yun na nire-report nyo ako? Asan yung ustisya doon, Meta? Sana ganun din sa inyo, YouTube. Kung titingnan natin, kasi kung may mga nagpapatesting din kasi sa akin dito gamit, talagang sinusubukan namin sa may mga buhay. Ngayon, pag hindi pumasa, makikita nyo naman po, ang hirap. 6 years ako naghintay sa Facebook tapos ganito. Ngayon mga kapatid, hindi nyo ako message sa FB ko. Tangi ko na lang pong hiling sa inyo. Dito nyo po ako message ulit. Gumawa po tayo ng bagong account. Paghihirapan na naman po natin to. Napakawalang mga puso ng mga tao na yan. Sa akin, pinakikita ko po yung totoong agimat. Sila hindi nila mapakita yung totoong agimat. Ayoko po makipag-away. Ito po, mga kapatid, dito nyo po ako i-search. Dito nyo po ako i-message. Biruin nyo. Ganong kadali. Nagpakahirap ako. Dugo at pawis. Buhay. Pinakita ko. Dito nyo po i-message. Dito po kayo mag-message. Dito po kayo mag-add friend. Kay Smatak, Inatak. Ito po ang bagong account ko ngayon. Pero back to zero tayo. Napakahirap niyan. Mga kapatid, i-share nyo po. Marami pa po kayong mapapatunayan. Marami pa po kayong makikita na kakaiba. Naway maging aral ito kay Idol Smatak Inatak at sa mga iba pang antingero na nagnanais mag-testing ng ganitong klase ng testingan ng agimat, na hindi sa lahat ng pagkakataon na ang akala natin ay pwede at kayang gawin ay tama sa paningin ng iba. Tulad na lang ng nangyari kay Idol Smatak Inatak, na akala niya na pwedeng gawin ang ganitong klase ng testingan ay okay lang kay Meta.
Kaya ang naging resulta ay ang pag-delete ng kanyang Facebook page na kung saan ito ay kanyang pinaghirapan at ginugol ng mahabang panahon. Sa mga dating followers ng Facebook page ni Idol Ismatak Inatak ay ilalagay ko ang link ng bagong Facebook page niya sa description at kayo na po ang bahalang sumuporta sa kanya. Maraming salamat po.